Izun nang napagod. Sobrang haba ng oras sa school. Sabi ni Ina, mas mahirap pa sa mga susunod na araw. Kawawa naman. Maaga tong matutulog mamaya. No umuwi! Yumi! No umuwi! No umuwi! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Back to school na ang mga kids. Back to reality. Kaya, super busy na naman tayo to netizens. Kailangan kong maghanda ng breakfast. Si Izun, mabilis siyang gisingin. Naliligo na. Bago ako maghanda ng almusal, gisingin na natin si Ina. Oh, baby, good morning. Prepare now. You have to eat breakfast. At least, hindi ako nagkakaproblema sa mga bata kapag pasukan kasi maaga naman silang nagkikising. Mag-prepare ako ng tuna rice balls for Ijun. Sesame oil. Walang ibang halo to kasi baka may reaction sa skin ni Ijun. Napag-usapan na namin ni Ina na kakain siya ng breakfast before going to school. This time, magluluto tayo ng cheese and bacon sandwich for Ina. Rondo to gagamitin niya. This is the Opus. Nahirap din i-clip yung Rondo 2 niya. Kailangan ng skills. Dahil seryoso, ako lang ang nakakapagkabit ng Rondo 2. Hindi kaya ni Alex na ipin kay Ijun. Kailangan maayos yung pagkahalagay ko ng pin para hindi masyadong halata na may nakakabit sa ulo niya. Wow. Dito ko na i-dry yung buhok ni Ina. Baka hindi na naman makakain eh. Oh, just go. Thank you, Lord. Ang OA ko, pero wala lang. Sobrang thank you, Lord, for guiding me as a mom. Hintay niya ate niya. Pasok na sila for school. Let's go! Love you. No. I love you. I love you too. I love you too, baby. Have a nice day. Love you. Si Ina, hindi niya naubos yung sandwich niya. At least kumain na siya ng breakfast. Ay, laging ano eh, hindi kumakain. Ako na puro kain na lang eh. Ako nakakain ng tira niya. Si Ijun ubos yung rice balls. Ay! Naiwan ni Izun yung niya. Indoor shoes niya. Wait! Oh my God! Ah!
Ito na! Shala! Araso! Love you, Tuk! Kain ulit tayo. Kain tayo to netizens! Kita ng breakfast! Hugas na tayo! Namimiss ko ang mga bata. Nakakapanibago. Gusto ko lang sagutin itong tanong na to. Kung pinipilit ko ba ang mga kids na mag-vlog? Sa edad ni Ina and Ijun, may mga sarili na silang decisions and hindi ko sila kailangang pilitin na mag-vlog together with me. As much as possible, gusto ko na natural and spontaneous lang ang mga ina-upload kong videos. Kasi kung ano yung buhay namin dito sa Korea, yun yung pinapakita ko sa mga videos ko. So, hindi ko kailangang pilitin ng mga bata. Pag ayaw nila, it's okay. Pag okay, thank you, diba? Na-appreciate ko na kasama ko sila sa vlogs. Walang pilitang nangyayari. And may mga videos ako na kami lang ni Alex ang lumalabas kasi may mga schedules ang mga kids together with their friends. Pag weekdays, busy talaga ang mga bata kasi mahaba yung oras nila sa pag-aaral. Nagkakaroon lang sila ng time to play with their friends on weekends. At that time, si Alex, rest day niya. Pero si Alex kasi gusto niya na magkaroon ng normal teenagehood ang mga kids, ma-enjoy nila yung pakikipag-bonding sa kaedaran nila. So, inaalaw ni Alex yun. Ako kasi gusto ko kapag weekend family day. Pero syempre, ibabalance naming mag-asawa. Kapag nag-yes na si Alex, mag-a-agree ako sa kanya. Napayagan na lang ang mga bata na makipaglaro or gumala together with their friends. So what we do, may time ang mga kids together with their friends, pero dapat meron din time para sa family. After nila maglaro, magde-dinner kami together. It's either sa bahay kakain or sa labas. Hindi umiiwas ang mga bata para hindi makasama sa vlogs. No! Walang ganung thinking si Ina and si Ijun. Hindi nila ginagawang excuse yung pakikipaglaro together with their friends. Normal sa edad nila na mas ma-enjoy yung company ng mga kaibigan kesa sa magulang. Kahit ang pagpo-post ko sa Instagram, alam ng mga bata yan. Pag nag-ask ako, oh, can we take a picture? Are you going to post it, mommy? Yes. Okay, make sure na maganda or cute yung mga pictures. Tapos kapag may mga funny na photos, mag-a-ask din ako niyan. Lalo na kay Ijun. Ijun na, you go, can I post this on Instagram? Tapos sasabihin ni Ijun, alam nyo, 10,000 won. Alam niyo, may bayad. Pero biro lang niya yun. Done ang paghuhugas ng pinggan. Magsasampay na ako. Done ang mga jeans. Magtutupi na tayo ng mga tuyo. Magtutupi na tayo ng mga tuyo. Mga tuyong nilabhan. Tama. Mostly ng mga gamit ni Ijun, bagong bili. Kasi first year, middle school student. Pero si Ina, wala na kami masyadong binili for her. Last year niya na sa middle school. Oh, next year, high school na si Ina. Bilis ng panahon to netizens. Grabe. Ilang taon na din tayong magkasama. Malapit na ding magsimula yung class ko. So, pareho na kami ng mga kids na busy sa umaga. Medyo maiiba yung routine ko niyan pag nag-start na akong mag-aral-aral. Wait, habang nagtutupi ako, may sasagutin ulit ako na comment. Bakit hindi kami gumagamit ng glass? Puro kami mugs.
Kasi mabilis mabasag yung glass. Kaya sabi ni Alex, mag-stainless kami. Pero ayoko ng stainless. Kung mapapansin nyo before, ang gamit ng mga kids ay stainless. Pero tinapong ko na yun kasi malalaki na yung mga bata. So careful naman na sila. Yung glass, ginagamit ko na lang kapag may special occasion. Merong nag-comment, siguro di ka pa nakakapasyal sa other country. Palagi mo lang sinasabi dito sa South Korea. Alangan namang sabihin ko pa yung tungkol sa ibang bansa. Hindi naman ako doon nakatira. Ang life ko is nandito sa Korea. So kung ano yung nasa Korea, yun yung isi-share ko. Diba? Ba't ako mag-share ng tungkol sa ibang bansa? Nakapag-travel na kami mag-asawa sa different countries. And hindi ko siya kailangang ipagyabang. Kung sasabihin mo na siguro hindi pa ako nakarating sa ibang bansa, mali ka dyan. At saka, hindi ko kailangan mag-share ng tungkol sa ibang bansa kasi hindi naman ako doon nakatira. Nasa Korea po ako. Nasa Korea yung life ko. Kaya nga Pinay Mom in South Korea eh. Ang cute nyo. Ang sarap niyong pisilin sa pisngi. And personally, mas interesado akong malaman yung update sa Philippines kaysa sa ibang bansa. Kasi Philippines is my home talaga. Pero, nakapang-asawa ako ng Korean. So, dito ako nag-settle down kasama yung family ko. Pero syempre, from my name itself, Pinay Mom in South Korea. Love ko ang Philippines, love ko ang Korea. For our dinner, magluluto ako ng ginisang munggo paired with fried fish. Ilalaga ko na yung munggo para lumambot na. And habang naglalaga ako ng munggo, maglilinis ako ng bahay. Takpan at pakuluin. This time, ako ay magba-vacuum na ng floor. Done vacuuming the floor. May nagtanong bakit hindi ako gumamit ng wireless vacuum or yung robot vacuum. Yung wireless vacuum, nabibigatan ako doon. Paano ko nalaman? Yun yung vacuum na gamit sa farm. So every time na naglilinis ako, sumasakit yung braso ko. Mabigat kasi may battery yun eh. And then yung robot vacuum naman, okay yun, convenient kasi aandar lang siya mag-isa. Pero, wala na akong exercise noon. And maganda na sa umaga, gumagalaw yung katawan natin. Afford namin yon, don't worry. Later siguro kapag medyo hirap na ako sa gawaing bahay, bibili kami nun. Sinuggest na din ni Alex yon kasi ayaw niya akong nahihirapan. Pero sabi ko, saka na lang. Kaya ko pa naman magtrabaho dito sa bahay. So after mag-vacuum, magmamop ako ng floor, schedule ko ng mopping. How often do I mop the floor? 3 times a week. Ngayong winter ha. Pero kapag summer, almost every day kasi nagbubukas kami ng bintana, maalikabok ang bahay. Kahit nga ngayong cold season na laging sarado ang bahay, ang bilis pa rin magkaroon ng alikabok eh. Kaya pa ito netizens. We're going to start cooking ginisang munggo para ipapainit ko na lang. Maaga na ako magluluto ng dinner kasi ang mga kids late na matatapos sa academy. Para pagdating nila dito, makakainin ko na ng early dinner. Ito yung
pork na gagamitin ko. Maglalagay din ako ng chicharon. Lagay tayo ng garlic. Fry natin ang pork. Okay, lagay na natin ang tomatoes. Pwede na natin timplahan ng patis. It's snowing right now to netizens. Pwede na nating ilagay yung pinakulo kong munggo. Gisa lang natin. Pwede na nating ilagay ang spinach. Then, ang ating chicharon. Wow! Okay, done ang ating ginisang munggo. Papainit ko na lang ito mamaya. This time, magpa-fry na tayo ng fish. Tayo ng mantika. Mag-prepare ako ng kimchi. Ito yung kimchi na ginawa namin last autumn. May nagsabi, napanood daw na kailangan ginugunting ang kimchi. Hindi naman. Pwedeng gumamit ng gunting or ng kutsilyo pang slice ng kimchi. Si Omoni naghatid sa amin ng side dish, radish kimchi. Maglalagay ako sa container. Ito yung tinatawag na kaktugi. Tikman natin. Ang sarap. Go out to netizens, magtatapon tayo ng food waste. Puti na naman ang paligid. Okay. Snowy day. Siguro ano to, last snowfall this year. Kasi malapit na mag-spring. Sa recycle house tayo. 입구가 열립니다. 4, 7. Mag-draw tayo ng heart to netizens. I love you. Okay, uwi na ako. Malamig. Gusto ko pa sana magtagal. Pero wag na. Baka magkasakit ako eh. Anyway, to netizens, hindi pa tapos tong vlog na to. Samahan nyo pa kami. Kakain pa kami ng ginisang munggo, pritong ista, and mag-a-add ako ng mango ensalada. Ganon. Kasi nagustuhan ni Alex yung ginawa ko last time. Filipino style dinner kami. Oh, ang lamig. Let's go home! Inay's home. She cooked tteokbokki. How's school, baby? 힘들어. 힘들어. 피곤해? 아이고야. Are you gonna have dinner now? Itaga? Arasol. Si Ijun, pakakainin ko na ng munggo and pritong isda. Anong oras natatapos ang academy ng mga kids? Around 10 p.m. na. Bakit ganun yung schedule nila? After school kasi yung klase, and kung ano yung grade ka, may schedule lang sa academy. Hindi kami pwedeng mamili. Mukhang masarap yung munggo ko. Tingnan nyo to netizens. Oh, diba? Hindi ko nalagyan ng paminta yung munggo. May paminta ba to? Nilagyan ko na ng konti. Sana magustuhan ni Ijun. Ito na yung meal ni Ijun. Filipino style dinner.
Pagod, wala sa mood. Ang klase nila ay from 9 a.m. to 4:15. Wala siya sa mood. Pagod. Buti pa tong dalaga ko. Can you hug mommy, baby? Usually, naantanong mo. Umuwi. 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 Pachang na. Si Ina okay naman siya. Si Izo nang napagod. Sobrang haba ng oras sa school. Sabi ni Ina, mas mahirap pa sa mga susunod na araw. Kawawa naman. Maaga tong matutulog mamaya. Kilala ko mga anak ko. Mamaya iiyak tong bunso ko sa sobrang pagod. Magrereklamo na pagod. Galing kasi sa mahabang bakasyon Bye-bye. Love you. Ito ang aming dinner. Alex is already home. Si Alex lang kakain. I'm full. Nagmerienda ako kanina. Isa na? Nag-wash na ako. Katatapos ko lang mag-exercise. Hindi na ako kakain. Bukas ko nakakainin yung munggo. Hindi na ako nakagawa nung mango ensalada kasi madami namang side dishes. Hihintayin ko pa si Ina and si Izo na makauwi from academy. Ipaghahanda ko pa ng hapunan yung mga bata. Although si Izo nag-early dinner. Pero kakain pa yun ulit. Okay, thank you so much sa pagsama sa akin ngayong first day of school ng mga kids. Bilis talaga ng panahon. Big girl and big boy na ang aking mga anakis. So, thank you once again to netizens. If you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay mom in South Korea. Okay, stay safe everyone. Bye! Heart, heart. Bye-bye.